Welcome sa episode 12 ng Lahat Pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood. At soon, number 1 podcast sa hood niya. Yes, Pakilala sir. tayo. Kuya Choy. Jap, alam niyo na. Sai. Tangay na, pwede na. Professional na. Kasi may mga nagko-comment. Ay, sino ba yun? Basta meron kami natanggap na message. Ano naman siya? Kumbaga para sa amin din. Healthy ano siya. Ano ba tawag doon? Constructive criticism. Yeah. Ayusin daw namin yung intro namin, yun. Ito na, okay ba? Actually, pinractice namin yan ng mga ilang minutes. Kasi Choy, yung linya niya, talagang pinag-isipan niya pa yan. Natatahimik na siya bago magsimula yung video. Kailangan pa baka magkamali baka mag-take 2. Ayo, kumusta kayo? Actually, sana napanood nila yung mga natin. Solid. Ang ganda ng mga nangyayari. Sana magtuloy-tuloy. Dumadami yung mga nanonood. Tuloy lang. Actually, parang almost every other 3 days kami nagkikita-kita para lang mag-shoot. Yeah. So, consistently. as of now, pang third week na ata natin yun. Congrats. Kaya pa ba? Tapos ngayon, 3 lang kami, no? Yun pa rin. Kasama yun sa struggles. Consistency pa rin. Kahit na wala iba, syempre, may mga personal na lakad yung mga yan. Hindi namin kayo pababayaan. Oo, feed namin kayo ng mga bullshit sa utak niya tuwing weekend. Samahan niyo kami manggulo sa internet. So ano ba? Balita sa inyo. Kaya pa ba natin, tingin nyo? Ako kaya ko na kasi matatapos na yung OJT ko ngayon Malapit na. Pwede na ako maging malayo. Ano ba OJT mo? Ako ngayon? Nag-work ako sa generators. Ano yan? Nag-offer kami ng repair ng overall na repair service. Nagbebenta rin ng mga generator. Okay. Pero syempre ako, mechanical engineering. So yung more on ako, mechanics. Ano yan? Yung ino-OJT mo dyan, hands-on? Oo, mekaniko talaga. Literal. Kasi ako nung time ko rin, 2 kasi OJT namin. So 1, 2. Yung una, required ka na dapat yung OJT mo, hands-on. So yung pangalawa, kahit yung parang office, management ba? Required pa rin parehas? Or yung pangalawa kahit na? Hindi, yung pangalawa dati hindi na hands-on. So required parehas? Required sila parehas na pagdaanan mo. Pag magkaparehas tayo nung una ang sa akin naman, hands-on din. Sa kasa ng Chevrolet. So naging automotive mechanic ako that time. Kaya yun. Autobots, alam niyo na. Kaya mga transformer dyan, alam niyo na. Mag-college kayo. Mag-college kayo. Nag-comment yung tropa natin yung natin ng weekend special nung nakaraan. Solid yun. Lang natin, i-summary na lang siguro natin. Na talaga siya, hustler na talaga siya. Meron na siyang starting business na nag-i-start na. Actually, may revenue Existing business pala. Existing business, tapos may nagkaka-revenue na. Ang struggle siguro nito is, parang na-hype kasi siya Siguro umakabog yung dibdib nito. Kasi yung pisa talaga, nandun talaga yung lahat ng feelings nandun Sasapulin kayo paano yung mga araw-araw, paano mo na ulit sisimulan. Paano may tutuloy-tuloy yung business na meron ka. Lalo na kumita na ngayon. Paano mo na i-handle yung mga biglang kinabukasan. Hindi mauubos kasi problema dyan Araw-araw mayroon kang magiging problema Kaya dapat Actually, mo lang. nag-comment ako dyan kanina lang. Ang sinabi ko sa kanya, kung nag-aaral siya ngayon, tansyahin niya kung kaya niya parehas. Kumbaga mag-multitasking siya. Maganda dito, i-track mo yung oras, kung saan mo nilalaan yung oras mo sa buong araw. Para ma-manage mo ng tama yung oras mo. Hindi ka na-pressure sa school mo, ganun. Tapos di ka rin nahihirapan sa business mo, di siya nagsasuffer, ganun. Para ma-balance mo talaga yung buong araw mo. Magiging consistent kayo ng mangyayari dun sa ginagawa mo. Kumbaga magtitik na lang sa kanya yan kung kailangan niya nang mag-focus Actually, nasabi na natin to Episode 9, panoorin niyo yan. Kahit balik-balikan nyo. Andi yan.
pinanood ko yung last 3 episodes natin. Daming Hidden gems. daming gems dun. Ewan ko kung gems siya, pero para sa akin gems siya, na talagang parang mapapaano ako na parang, "Uy, okey yun, May ganong feeling. Masasapul yung masasapul. Kasi kahit nagda-drive ako, pinapakinggan ko siya, Actually 'pag nag-drive ako nakakatapos ako 4 na episode, Ako 'pag nililigo sinasabay ko Nire-review ko nga lang kung may sense ba talaga yung pinag-uusapan natin, Kailangan meron talaga, kung kailangan na ba Kaya i-improve. kaya number 1 podcast sahod natin yan, Alam niya yan, Pero medyo ako nagwo-wonder ako. Kasi nagba-backtrack ako kung ano yung mga ginagawa ko dati, ta's paano ako naka-come up sa ganito. Tapos naka-come up ako sa tanong na, paano nabago yung isip ko? Kung ano. Kayo ba? Ito si Sai, maraming ginagawa sa buhay 'to, Tingnan natin, paano mo Yung transition, hanapin mo nga ngayon, ano yung transition mo or turning point mo para masabi na parang gusto ko ganitong yun na yung buhay na gusto ko, Ano ka na, trabahuin ko. yung mindset mo nag-iba na. Oo. Turning point. Turning point sa buhay. Kailan mo siya Parang anong ginagawa mo sobrang nung that technical time? naman nun. Pwede bang yung kung ano lang? Oo, yun naman yung point natin. Hindi, ano lang, kumbaga meron ka bang ginawa sa buhay mo na sabihin na natin normal na ginagawa mo tapos nakaapekto siya para magbago yung thinking mo? Bilang meron lahat naman ng ginagawa natin may parang may nakukuha naman tayo, lesson, gano'n. Pero ano ba na pagbabago kailan parang ang tanong mo ba, kailan mo na-realize na parang sabihin na natin nagma-mature ka na ganyan, Oo, nakukuha kailan ba? Siguro nung dumating ako nung 20, 21. Kasi parang iniisip ko mga college days ko na yun, parang sabi ko, college na ako, parang kailangan na ako kumilos kasi dati talaga lang ako, parang balahura lang ako, Parang, sige gawin ko lang 'to, Maluga ka maluga lang ako dati. Sige gawin ko lang 'to, wala namang wala namang maapektuhan, gusto ko 'to, ganyan. Pero parang nung ngayon parang iniisip ko, baga hindi pa ba sobra 'tong ginagawa ko, parang ito na yung lagi kong nakakasanayan, ganyan. Tas parang puro na lang ako saya sa buhay. Sabi ko, parang tinanong ko sarili ko, ano ba talaga yung yung makakapagpasaya sa'kin? Tas dun na pumasok, ang bata pa, may existential crisis. So, kasi talaga, parang high school pa lang ako, may nabasa kasi akong quote, nakalimutan ko kaninong quote yun, kay Charlie Chaplin yata yun. Ano sabi? Hindi naman siya nalalayo sa topic, pero kasi connected siya sa pag-iisip mo bilang tao, Parang ang sinabi dun, ewan ko kung siya yun, sabi niya, once na mas malungkot ang tao, parang mas nagiging matalino siya. 'Di ba nga kasi sa Facebook may 'pag tahimik tao, ibig sabihin ganito siya mag-isip. Parang sobrang critical siya mag-isip, lahat ino-observe niya, gano'n. Parang sinabi ni Charlie Chaplin dun, once na mas malungkot ka, mas maiintindihan mo lahat ng bagay na nakapaligid sa'yo or lahat ng bagay dito sa mundo. Kaso napapansin ko, kapag malungkot yung mga tao ngayon, lalo na sa new gen, nagse-self-destruct kasi sila. So, Nahihit na agad nila yung ano yun, may kinalaman kaya yun sa kung anong generation sila lumaki? Kasi kung dati, si Charlie Chaplin, alam ko black and white pa yan, Oo. 'Di ba? Tapos parang ang play niya dati, hindi siya nagsasalita. Parang Hindi, ganun ba? Siya yun, 'di ba? Sinaunang Mr. Bean. Oo, yun, parang ganun. Ngayon, pag panalulungkot yung lalo na yung mga kabataan ngayon, po-post yan, ganyan, hanap validation. Tapos nauso pa yung depression ngayon. Oo, Kayo ba nung time dati, ako hindi ko naririnig yung dati. depression. Yung anxiety Oo, naririnig ko na, may word na talaga na ganun. Pero yung depression, parang mas nag-boom siya. Ngayon. Tapos base dun sa sinabi mo na makakapag-isip ng parang ano ba yun? Nung 'pag mas malungkot ka, mas maiintindihan mo lahat ng bagay sa mundo. Parang ngayon hindi na, ewan ko sa akin hindi na Hindi na siya applicable talaga ngayon kasi napapansin ko din naman yung mga high school, ang liliit nila ta's mukha talaga silang bata. Iniisip ko, ganyan ba talaga ako nung high school? Ganyan. May ganyan thinking ka rin pala no? Oo. Kasi nung high school ako,
pag nakakakita ako, first year ako, fourth year high school, feeling ko Tanda, ang tanda na nila. na. Ay, Tapos, syempre nag-fourth year din Oo. naman ako. Tinitignan ko yung mas bata. Tapos iniisip ko, ganyan pa akong mukhang katotoy dati. Eh, nung high school, nung elementary ako, uso yung yung banatan sa, paglabas ng gate. nagaling rin kasi ako ng public school eh. Kaya alam ko yan nung elementary, na pag, may abangan sa gate, yung pagdadayo ka doon Paglabas, sa palengke, riot. no? Ngayon, bayot. O, iba yan. Joke lang. Yan din. Masyado na rin iba yung take nila pag sinasabi yan, uy, tangina mo, bading ka. Hindi na siya- Dati, lang yun eh, bading ka dahil, Pillars lang, parang alam nagmura. parang kang kasi, uy, mais ka, parang, ang lambot mo 'di ba? Parang ganon. Ngayon, pag sinabi, uy, bading ka, bakit may problema ako sa bading? Homo to. Ay, hindi, real talk lang. Hindi kami homophobic, homo-selective lang. Piling bading lang yung ini-hate namin. Galing. Shoutout kay Ryan Rems, natutunan ko sa iyo yan. Kasi hindi mo naman pwedeng i-hate lahat eh. Hindi naman kasi talaga kahit Pero ito maganda. Yung ibang tao, sila na lang yung gumagawa ng reason kaya sila na-hate. Kumbaga, tanggap naman natin sila talaga eh. Pero may mga tao na gumagawa ng di naman na kailangan. I mean, siguro di rin naman nila yung intention, pero yung result nga is hindi sila nagugustuhan ng karamihan. Kasi di na tama, parang yan. Ito bilang lalaki, tsaka dumaan din sa pagkabata, alam ko, may hugot tayo kaya may gantong thinking tayo about sa kanila eh. Kayo, tatanungin ko kayo meron ba kayong experience na naka-encounter sa bading na nakaka-trauma para sa inyo? Kasi tingin ko doon nagmula yun eh, kaya may mga homophobic eh, may mga lalaking galit sa bakla. Meron ba kayong experience sa buhay nyo nung bata kayo na parang natakot kayo? Tut. Di ba kasi meron eh. Ayaw lang magsabi nito mga to. Pero meron talaga eh. Hindi, naman siguro na parang okay naman na naiisip ko naman na lahat ng bagay. Ako talaga, may experience ako sa ganyan. Ano pa lang ako nun? Grade 3, elementary. Yung kapitbahay namin, parang kaibigan siya ni mama, tas matalinong bading kasi siya, di ba karamihan ng mga sinong bading matalino eh. Nung panahon na bata pa ako, matatalino pa bading nun eh. Yung mga baklang 90. Oo. Kaya nga yun, parang nung kasi anong nangyari nun, syempre matalinong bading siya. Kwento ko na to. Di ba matalino? Exclusive, pakinggan nyo na lang. Tapos, pero hindi ako homo kasi may marami naman akong tropang bading eh. Yes, sir. May naman, marunong pa rin naman akong kumilala ng kahit sinong tao. Pero tas yun nga, syempre matalino siya, tas tinututor niya ako kasi si mama laging doon, parang sabi doon. Bata ka nito, di ba? Oo, grade 3. Grade 3 yun, sabi niya, doon, lapit kasi syempre magulang, busy, maraming ginagawa. Tapos, syempre, ayun, nag-aaral pa yung bading na yun. Parang college na yata siya nun. Parang graduating na college. Tapos, ayun, sabi ng mama ko, sige, punta ka dun. Sabi ko, sige, ma. Di punta ako, dala-dala pa ako notebook, tsaka libro. Ganyan. Sige, tuloy. Hindi naman na siya dark sa akin eh. Tapos hindi na rin ako traumatized kasi naiintindihan ko na ang mundo bilog siya. Kung anong mangyaring shit sa'yo, di nangyari. Parang tatanggap, wala lang, parang marunong ka sa Magalingan na lang talaga. kung paano mo pangawakan yun. Buti nga, tinanggap ko pa eh. Kung hindi, Di homophobic ka na lang. hindi homophobic ako, di ba? Kaya nga okay lang kasi, Ano nangyari? ayun na, parang nung pumunta Okay na lang, ako doon, okay okay lang. Wala, naiiyak Kwento ako. Alabe. Alabe, bading. Tapos yun, pumunta ako doon, kapitbahay kasi namin siya. Di punta na ako, nandun na ako. Tapos siya lang mag-isa nun sa bahay nila nun that time. Parang, kasi may kasama din siya sa kanilang bahay, puro sila bading. Alam mo yun,
Yung head na, parang sabihin na natin sa bahay may head, tapos yung iba ano na lang. Yung head nila bading din. Bali sa bahay na yun, puro sila bading. Ano yun, magkakapatid? Hindi. Ano yun? Parang, hindi, ayun, yung dalawang yun, parang tito niya tong isa. Ah, Tapos siya pamangkin. Tapos yung iba pa doon, hindi na nila kaano-ano yun. Parang yung kaibigan na lang, parang ampon-ampon. Ayun na, yung time na yun, mag-isa lang siya sa bahay. Tapos nung una, okay naman. Sabi niya, yeah, yung biyabasa niya, ganyan, Natuturuan ka niyan. Oo. Tapos putang ina, maya-maya, ewan ko na kung ano nangyari. Sabi ko, tama ba to? ano, hindi ka naman pinasubo? Hindi. Akala Buti ko, na lang mali. hindi. Bata pa lang, mali na. Nagulat ako sa kanya kasi namaan niya yung private part ko noon. Tite. Oo. Lahat Lahat pwede. Sorry. Kala mo hindi ganun sa totoong buhay, no? Ginawa niya kasi yung burat ko eh. Ano talaga ganyan epekto ng trauma. Nanginginig ako. Tapos yun na, nawakan niya yung titi ko. Tapos nagulat ako, may nila niya ako. Pinasok niya ako sa kwarto. Tapos nagulat ako, bata pa ako. Ano nun. yun? Anong natatanda mo reaction mo nung hinahatak ka niya? Or parang yun yan, niyayaya ka? Wala. Parang sunod ka lang din. Oo, as a bata. Tapos nung nangyayari na yun, parang ganyan lang ako. Sabi ko. Parang gago to Parang di to tama Parang Kasi sobra syempre abas bata ako, wala ka pang masyadong last. Wala ka nga talagang last sa katawan. Meron ka sigurong last kasi alam mo kung sino yung gusto mo. Pero hindi Hindi yung to the aabot sa point na ganun. ganun. So nag-aano ka, parang napapaisip ka that time kung kung normal ba yung nangyayari ngayon. Kumbaga kasi bata ka, di mo pa naman na alam yung tama at mali mali ba talaga yung ginagawa? sa karamihan na bagay eh. Pero alam mo sa sarili mo, nararamdaman mo mali Oo, ito. alam ko talaga Parang kasi na-abuse na kasi nga syempre as a bata, yun nga parang naano na rin ako pag nakakarinig ako ng ibang kwento about sa rape eh. Sabi ko, ganun pala yung pakiramdam nun. Pero kasi ako lalaki ako eh. Pag sa babae, di Dapat ko na matibay. no. Wala lang sabi ko, wala ano to. Tapos kahit na anong react, sumigaw ka ganyan. Kasi hindi talaga, di ko tang ina ng taon to, walang ganun na pumapasok, walang negativity. Parang bakit niya lang ginagawa to, ganun yung reaction ko nun. Tapos nakatulala lang ako, innocence. Sabi ko nun, tapos nagulat ako, pagtingin ko, bakit ganun? Tama ba yun? Bata, wala ka talagang alam sa lahat eh. Tapos bakit ganyan ginagawa niya eh. Siguro yung case, alam mo yun, bata ka, Oo, grade syempre 3. alam na yan. Pero yung pag ganun na yung point nun, Hindi mo alam yung re-react mo wala talaga, hindi ko talaga alam kung anong reaction ko nun. Parang nagulat na lang talaga ako. Paulit-ulit eh, no? Nakakagigil na eh. So nung natapos yun, parang wala lang. Hindi naman, as a bata, hindi ka matatapos dun. Yung parang lalabasan ka. Hindi ganun. Talagang tumigil lang siya. Parang nasatisfy na siya. Ay, yung pala yung malala, no? Nag-yawl siya. Habang sinusubo niya. Pero hindi niya pinutok siya sa ano lang, sa parang sa damit. Ba't puputok sa ka, chicks? Sabi ko, tas nasatisfy na siya, sabi ko, ano yun? Tas yun, wala na, parang paglabas, okay na agad. Pero hindi mo na yan kinuwento sa labas. Wala, hindi. Siguro nung grade 11, anonymous. Ay, yung Hindi. matagal na yan eh. Ay, hindi siya, hindi ko siya, Oo. hindi, Panoorin nyo. lahat pwede, di ba? Puki ng ina nyo. Pero yun nga, siguro nung grade 11, hindi ko naman siya nakwento sa buong class. Alam mo yung impromptu nun? Impromptu. 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 Yung, parang kwento ng buhay mo, tas impromptu matatawag kapag ginagawa mo na isang bagay on the spot eh. Yung impromptu kasi namin nun, parang pinagawa kami ng teacher namin about sa buhay namin. Tas ganun. Yung kwento mo buhay mo, ganito karaming words. Tas ipe-present mo sa harap mo. Kahit ano, kung nahihiya kang ikwento, edi pili ka ng iba, masaya, malungkot, kahit anong kwento talaga. Basta ipe-present mo sa harap ng kaklase mo. Tas nakarinig ako dun ng isa na kwento sa kaklase ko. Lalaki siya. Tas namolestya din siya ng bading. Parang LM din yata siya nun. Grade 2 naman yata siya. Basta bata pa siya. Tas yun, nakakwentuhan ko siya. Kasi syempre, parang dapat pag sa loob lang ng room niya, sa loob lang. Pero hindi naman pwede yun eh.
Tas kinlapitan ko siya, siyempre tsismoso ako, eh, tas meron din ako ibibitaw, eh. Ako rin at pa. Tas yun, hindi parang feeling ko mas malala yung kanya, eh. Hindi ko nakalimutan ko nung ano, pero parang Wag na natin oo. wag na natin. Hindi, naalala ko lang mas malala lang naman. Tas yun, sabi ko, ganun, ako din, eh. Well, ako din. May kwento talaga, hindi puwede mawawala, eh. Pero yun nga, parang nung bata ako dun na rin nag-ano yung utak ko na tanginang yun, ang dami palang mali talaga sa mundo. Parang ikaw ng bahala kung paano mo siya ite-take or kung paano mo siya iintindihin. Kasi nga, ang parang naiisip ko nun 'pag naaalala ko siya, bata pa ako nun, hindi ko alam, hindi pa siya counted, wala pa siyang bilang Pero kapag sa'kin. naiisip mo hindi ka katulad nung alam mo yung mga traumatic na babae na parang nanginginig, walang Oo. ganong feeling sa'yo? Iba mo Kumbaga siya parang ano na lang, lumipas na yun, nangyari na lang. Nung siguro nung unang na-realize ko na mali yung ginawa niya, parang sabi ko, "Ba't tangina nun, ba't nga pala," sabi ko, iniisip ko ba't daw lumaban, pero ngayong may utak na ako, ta's kilala ko naman siya, ta's parang dati kasi nakita ko siya nun kaya bumalik. Sabi ko, "Tangina nun, sumbong ko kaya yun sa mga pulis." Ipakulong ko kaya yun. Kaso naisip ko parang hindi na worth it kung gagawin ko pa yun kasi ang tagal na ng span na nangyari yun, ta's parang parang ako kasi mas okey ng ako yung iintindi sa ano na yun, eh, sa tao na yun kaysa ako, eh. Yun na lang, gano'n na lang ginawa ko, wala na yung parang guilt or anumang hate. Okey lang yun be. Naiyak. Ikaw ba, Choy, may may experience ka sa mga bading na yan? Meron din akong naging experience pero yung pinaka natatandaan ko na lang, siya, parang senior high na ako nito, eh. Tapos parang papasok ako nun one time, parang normal lang ako naglalakad dun, medyo madilim kasi dito sa'min, eh, 'pag papunta ka ng highway kasi nagko-commute lang ako nun. 'Pag papunta ka dun sa may sakayan ng jeep, yun, parang may madilim pa na part paakyat. 'Di normal lang ako naglalakad gano'n, nagpo-phone lang. Ta's parang meron akong napansin na pababa siya nun nung una, eh, kasi parang nung siyempre titingin ka pa rin sa nilalakaran mo. Parang may nakita akong naglalakad na lalaki na pababa parang gano'n. Eh, di ko pinansin kasi busy lang ako nun, ginagawa ko, eh. Ta's maya-maya nakita ko parang huminto siya, sa gilid malayo pa lang parang bago pa ako mapunta sa kanya huminto siya. Sabay lakad pa rin ako ta's parang sumisit-sit ata siya something gano'n. Sabay di ay anong nangyari na nun, siyempre di ko pinapansin. Tapos tumagal, sumidsit ulit siya parang nakalagpas na ako ng onti. Ta's napatingin ako kasi nung una di ko siya pinapansin ta's siguro di ko pa naririnig yung sit niya nun. So narinig ko, napalingon ako sa kanya. Yung tingin niya, yung mukha niya nun sobrang creepy. Naturugan ko na agad din siya na mukha siyang bading na parang willing gawin lahat. Ano yan, bading na parang maskulado? Oo, parang gano'n yung mga scary gays. Parang Scary Borta, gays. mga Oo, gano'n, mga mga gano'n. Borta. Scary gays na wala na sa katinoan mag-isip. Gano'n yung nakita ko sa kanya nung that time. Sabay ako, di ko man nung nakita ko yun, siyempre medyo maisip na ako nito, grade 11 na ako yun. Naglakad na ako ulit, dire-diretso. Ta's tumawid na ako, sabi ko tangina hindi na ako lilingon diyan. Eh, wala akong choice pala. Kasi 'pag ko, tatalikod talaga kasi dito na yung highway, sa tawid ako, eh. Eh, di muna ako tumitingin, parang titingin muna ako sa paligid kasi nag-iisip na ako, tangina ano yun? Pagkatingin ko, nakatayo siya dun, parang multo ang feeling nun that time. Nakatayo siya Yan dun ba sa yung katabi. multong bakla? Minumulto. Sorry. Tuloy tayo. Yung nandun siya sa kabilang highway, sabay nakatayo. Ang ginawa ko lang ganun lang, eh, parang di ko siya tiningnan, eh. Nagulat na ako, nakatayo siya sabay nakatingin lang. Parang kitang-kita mo talaga nakatingin lang siya sa'yo. Sabi mamaya di ko pinapansin, nag-aantay lang ako ng jeep, nakatingin lang sa malayo. Tapos tumawid. Sabi ko lang, 'pag yung mga umiisip ko sa'kin, tangina 'pag lumapit 'to sa'kin talaga. Parang nagiging violente na yung utak Oo, mo. parang gagawin ko na lahat, Hmm. tangina bawal ako maabusin nito, ganun na yung Oo. nasa isip ko, eh. Tapos ang nangyari nun, nakasakay ako ng jeep. Tapos nalagpasan ko na siya nun, eh, di okey na ako, safe na ako nun. Nawala na siya ulit sa isip ko kasi nasa school na ako, sabi umuwi na ako. Ito yung malala, kinabukasan, ganun ulit yung nangyari. Nandun naman siya ulit pero parang
hindi na yung same na nakasalubong ko siya. Parang inaabangan niya na siyempre, yung routine ko nun, consistent yun, yung pa rin yung oras ng pasok ko. Pagdating, parang nandun na siya nakapwesto. Sabay ang nangyari nito, medyo, doon ko nalaman na hindi siya baliw eh. Pumala na siya nun. Ang ginawa niya, medyo nasa unahan side ko na siya. So, ang mangyari, sumakay na ako ng jeep. Sumakay din naman siya ulit. So, putang nakikita ko siya sa harap ko. Pumwesto siya sa harap mo sa jeep. Oo. Tapos nakatingin lang talaga siya sa'yo. Oo, yung parang talaga, bading na Di kaya multong bakla talaga. Sabi ko, nakakapikon na yung alam mo, pag may ginawa lang talaga to something. Saan ka papunta niyan? School, papasok ako ng school. Ano yan? Madaling araw to, madilim pa. Okay, yung umagang-umaga. Oo, madilim pa talaga. Hanggang saan ka niya sinundan? Ginawa ko na lang ata, di ko sure kung. Cutting trip? Di ako bumaba nun. Basta nasa tapat ko lang siya. Di ko na matandaan yung buong senaryo. Siguro natulog lang ako nun. Tapos sinintay ko na lang. Di ko na matandaan yung nangyari. Di ba? Sino pa ako nun? Di ko na natandaan yung nangyari. Jeep yun eh. Siyempre may mga katabi ka eh. Malamang. Di ko na natandaan kung ano nangyari nun. Pero wala nang malalim pa doon. Tapos parang malupit nun, kinabukasan na. Siyempre doon ulit ako dumaan. Parang sabi ko, wala na yan. Yung pangalawa pala, parang nawala siya sa isip ko. Tapos nagulat ako nandun. So, parang mayroon na something. Yung pangatlo naman, Same na bading to ah? Oo, same siya. Same talaga. Ang pangatlo ata, di na ako dun dumaan. Tapos, parang sa kabila na, dito na ako dumaan sa may sa hospital. Tapos, di sumaya ako sa jeep. Alam mo yun, yung puta, ikaw, tingin mo maangas ka that time. Pero meron may kabog na sa dibdib mo. May something trauma na siyang, ang nangyari ng syempre, napaiwas nga ako. Ibig sabihin, may rin sa akin. Sabi, yun nga, naglakad, nung nakasakay na ako sa jeep, nung dumaan ako doon, nakita ko nandun siya. So, inaabangan niya pa rin ako. Okay. So, medyo malayo na yung tanaw mo sa kanya. Oo, pero nakita niya pa rin ako noon. Kasi di ba nag-i-scan ako noon. Tapos parang feel ko nakita niya, pero tinitingnan niya rin yung lahat ng jeep noon that time. Tapos parang lagi ko nang inuulit na doon ako sumasakay. Ano siya? Nakapambahay lang? Nung una ko siyang na-meet, parang galing work, may bag. Tapos parang naka-shorts na ata, naka-chinelas, gano'n. Basta, di ko alam kung anong meron sa kanya. Sobrang weird niya. Pero, since taga dito kayo, hindi siya familiar na bading sa inyo dito. Oo. Ewan ko sa akin, hindi ko siya kilala. Pero kailan na-stop yan? Paano na-stop? Yun nga, since doon ako, sa kabila na ako sumasakay, tapos matao doon. Di ko na ulit siya na-encounter. Di mo na siya nakikita? Oo, di ko na siya na-encounter. Ayun yung pinaka-latest na natatandaan kong Parang yan hindi nakakatakot physically. Parang espiritu na yan. Pero doon ko na-feel yung tayo na wala pang ginagawa yung bading na yun. Pero parang feel ko, kaya ko ganun. Pero nakaka-trauma pa rin. Kaya ka pa rin yung ma-abuse sa ganun paraan. Ewan ko ba't nila nagagawa yung ganun. Ganun pala yung feeling. Ganun pala yung feeling ng natotrauma. Oo. Ako naman, wala akong specific na scenario talaga when it comes sa mga ganyang bading. Parang collective lang. Let's say, pupunta ako sa palengke, sa CMA, di ba? Sa second floor, may mga parlor doon. Eto, kaya nating sabihin yung mga mabababaw na Ito, medyo mababaw pa to yung sa akin. Kasi ewan ka, pero pag sa babae mo ito binanggit, walang mababaw eh. Lahat abis eh. Pero, ewan ko, parang sa mga lalaki lang. Parang, wala, dadaanan mo talaga bilang lalaki. Patagos lang namin. Ang mga experience ko lang nun is yun, syempre, barbershop din kasi yung hilera na yun eh. Kaso, kailangan mong daanan yung parlor. Wala kang choice. Yung mga bading, syempre, kapag walang service, nandun sila nakatambay sa may balcony. Yun yung... Oo. Siguro, mga taga Kogyo. Dito sa Kogyo, taga Antipolo Lower, na-experience to, mga high school. Nakakatakot na dumaan doon kasi alam mong ika-catcall ka. Though hindi naman ako hinawakan, pero nakakaano sa Iba yung feeling sa katawan. Oo, iba yung feeling. May feeling na parang nagiging ka. Nakaka-apekto ba dito yung mukha? Ano? Yung mukha, value? yung mukha nung bading na nandun, na gumawa sa'yo. Paano Bawa, so yung mukha niya, nakakatakot. Mas may mas natatakot. O mas may impact siya sa'yo. Sa akin kasi ganun. Oo, siguro kasi maskulado yung mga katawan. Kasi yung yung mga bata ako nun, diba? Kaya akong balibagin. Lalaki pa naman nila doon, putang. Oo, lalaki na patangad nun. Tapos bata mo ba?
Tara, pagupit ka na dito. Pag ina-attack ka nun, wala ka lagi. Gaganon ka na lang. Pachupit. Ang pinaka ayoko na experience ko is yung kapag ang nagka-catcall is nakamotor. Tapos may kasamang bading din. Kasi yun yung para sa... Kasi Ay, naisip ko din yun. kapag... Diba, nag-jeep ako Kogyo, bababa ako sa gate 2, sa may phase 4. Lalakad na ako hanggang sa amin eh. So may mga dadaanan pa ako mga streets. Maraming mga talagang bading na nakamotor. Tapos ang lalaki nila. Tapos syempre sumasagi sa isip ko na anong gagawin ko if ever na may mangyari. Kasi nga kinakatcall ka eh. Yun tayo eh, di ba? Pero at the same time, may takot na rin ako eh. Kasi papansin ko ang bilis ng lakad ko. Parang talagang focus ako, hindi ako malingon. May epekto siya eh. Tangina, sa'yo nakamotor. Sa akin nakakotse. Papasakayin ka? Galing ako sa bahay. Galing ako kay Bornon sa bahay ng tropa ko. Nakatulog kasi ako sa kanila. Parang 8:00 nandun ako. Kasi ang hilig ko nun tumambay lang sa kanila kasi may wifi sila. Tapos parang malamig sa kanila, ganun. Tapos lagi niya ako inaaya, tambay ako nun. Tapos one time nakatulog ako. Kasi madalas naman ganun ako sa ibang bahay, nakakatulog ako eh. Kasi nga parang ibang bahay. Iba kasi namamahay, di ba ako? Nakakatulog ako eh. Kahit saan. Tapos yun, parang nakauwi na ako noon. May pasok ako noon kinabukasan kaya kailangan kong umuwi. Kasi kung wala naman nung pasok, itutuloy ko na sana yung tulog ko doon. Parang nagising ako sa kanila 12:00 yata ng madaling araw o 1:00 na. Basta ganun, na rin siya, midnight na rin. Tapos nung naglalakad na ako paakyat sa sa bahay namin, parang sa kalsada. Nagulat ako, may biglang bumagal ng kotse sa tabi ko. Akala ko magtatanong lang ng, "Kuya, saan yung papunta dito? Saan yung ganito?" Hindi ganyan. Tapos paghinto niya, nagtanong naman siya ng lugar. Sabi niya sa inyo, "Ay, dun po yan, ganto, ganto, ganto." Di umabante na siya. Tapos maya-maya pagliko ko dun sa nililikuan ko, papuntang bahay. Nagulat ako nandun naghihintay siya. Tapos maya-maya bumagal siya dun pala. Hindi naman totally huminto, basta sobrang bagal lang. Tapos hinihintay niya pala ako. Tapos ang sabi, "Pumapatol ka ba sa bading?" Sabi ko, Suntukan ba yan? kung gigising ko lang, alam mo yun yung suntukan. Suntukan. Kung suntukan yan. Kung lang kung nasa ulirat lang ako nun, ano ba suntukan? Wala talaga. Gusto ko lang talaga makauwi para matuloy Ano yun, yung lasing tulog. ka ba niya? Wala, hindi. Lang, talagang kagigising ko lang. Tapos pagka ganun, at pagkamulat ko, di na ako unat lang ako. Sabi niya, "Ay, uwi na ako." Hindi, uwi na ako nun. Wala na yung, "Oy, kwentuhan muna tayo," ganyan-ganyan. Basta pagkabangon ko, uwi na ako. Nagtalakad na. Lalakad na agad ako palabas. Tapos nagulat ako, sabi, "Pumapatol ka ba sa bading?" Kasi siya, yung kotse niya Vios na may porma. Tapos mukha talaga siyang lalaki. Mga pa nga siya nun, naka-checkered na na polo eh. Hindi siya yung parang traditional na bading tignan. Panong traditional? Kumbaga alam mo nung bading, Hindi parang ganun. paminta, parang ganun. Siguro, pero matigas-tigas pa siya eh. Hindi siya yung pamintang-paminta eh. Yung padurog na. Padurog pa lang siguro siya ganun. Tapos yun, putang inang yan, "Pumapatol ka ba sa bading?" Sabi ko, yung utak ko di pa nagpa-function kasi nga, ang goal ko, Makawi lang. makauwi, sabay matulog na kasi maaga pa ako bukas, may pasok. Putang narinig ko yun, di ako nag-function eh. Ting! Ganun ako, sabi ko, "Ha? Boy, hindi po." Sabi, "Sige na, kahit 3-5." Hindi, doon, sabi ko, Panis 3-5. sabi ko nga, nga kasi siya, parang gigil na gigil siya. Parang, alam mo yun, yung walang-wala na. Gusto niya lang Alam mo dyan nga yung parang medyo confusing. Pumapatol ka ba sa bading? Anong gagawin? Anong role mo? depende sa bading. Barbie top or Barbie bottom. Siguro yun yung ewan ko kung meron mang napatol, alam ko namang nag-e-exist yung mga pumapatol eh. Pero ano kayang atake kung kunwari napatol ka ba sa bading? Oo, pero ano bang role? Kasi merong ayaw nila yung sila yung binibira. Oo nga, Meron naman may yung mga sila yung binibira. ayoko yun. Nakakatakot yun eh. Makapulot ka ng bading na pareho kayo nakatuwad. Parehas kayo pabira. Parang meron ako nakita niya skit siya sa Facebook. Yung parang naglalasing sila tapos dalawang
yung isa akala niya bading yung isa. Yung nag-CR sila, tapos pareho silang lumuhod. Sabi niya, ay, bading ka rin. Ano ba yan? Sayang. Di ba? Ang hirap kasi nila, ang hirap nila hulaan kung ano ba sila eh. Kaya pero ako bilang straight na lalaki, pumapatol ko, hindi. Sabi ko nga sa kanya, dun pa po sa kanto, may mga lalaki doon yung pumapatol yun. Ganun pa ako noon. Tapos, ang tagal niya, kunwari wala na lang naririnig. Naglalakad ka pa nito. Tapos sinusundan ka. Doon na sa may papuntang arko, sabay di ba kami pakanan na yun. Pakanan papunta sa Pagita, magkapit-bahay lang tayo. Siya, syempre, pag ganito na ako, diretso na lang, di ko na siya pinapansin. Sabi ko, tang inang gabi yun, ang lala, uuwi ka lang, magkaka 3-5 ka pa kung gusto mo. Kaso titirahin ka sa wetbox. Yun lang. Mali. Pero ang dami talaga nila aggressive, no? Oh, yun nga yung parang Yun yung selective namin. yun yung yun din yung nakikita kong dahilan kung bakit yung mga generation ngayon na nakaranas ng ganyan, iba rin yung take nila pag sa bading. Yung iba nagagalit, yung iba wala, natatanggap na nila, or yung iba hati, yung masasabi, katulad natin, selective na, may mga kaibigan kami, may mga naging kaibigan kami bading. Ako may kamag-anak akong bading, may pinsan akong bading, may tito akong bading. May respect ka, di ba? Pero yun kasi yung kumbaga sa mga bading, kumbaga ako tanggap ko na may ganun talaga eh. Di ko naman control yun eh. Pero sa kanila ko kasi nakita yung karespeto na bading. Oo, yun. Kaya sila yung naging standard ko. Kaya kapag lumalabas ako, kaya nakaka-encounter ako ng kakaibang bading, yung alam mo yun, yung alam mong parang may pagnanasa, dun parang nawawasak yung image para sa akin eh. Pero as time goes by, naintindihan ko na, wala, hindi na natin sila hindi na natin sila maaalis. Ngayon, ang hindi ko lang maintindihan, since yun nga, may mga LGBTQ community na, parang sinasabi nila na, tanggapin nyo kaming mga bading. Noon pa naman, tanggap naman na kayo eh. Tanggap naman. The reason lang naman, kaya kami, na may mga experience na ganito, at sure ako na hindi lang tayo may mga ganitong experience, kaya may galit na ganito. Kasi nga yung mga dati, na, mga bading na yan, may may gantong, pagnanasa yan, kaya nagagalit din yung mga lalaki sa kanila eh. Yun lang naman eh, pero isipin nyo kung naging maayos lang na bading, yung masaya lang, wala bading na. Yung katulad ng mga bading na nakasama ko nung pagkabata, yung alam mo, yung alam mong bading yung nasasamahan mo. Oo. Parang alam naman nila yun eh, kung ano yung personality nila eh. Pero ako, wala akong personal na galit sa mga bading in general. Wala talaga. Selective lang din ako dahil nga may ganun experience Mayroon mga ganun. Hindi lang sa may experience ako din, kundi alam ko nang may ganung mga bading eh. Mga dapat mo nang iwasan yan. Parang lang yan sa babae. Hindi lahat ng lalaki pwede mong samahan. Kasi sinasabi ng mga babae na, gusto ko kasama babae kasi less drama daw. Gana. Totoo. Hindi lahat ng lalaki din ganun. Iba dyan, may pagnanasa dyan. Karamihan din. Kaya hindi basta, bawal magtiwala ng basta-basta sa internet. Meron nga ako niyan, parang kakabasa ko lang nito, parang, hindi ko alam kung kailan yun eh. Parang 15 years old, parang syempre internet, ganun, nakipag-meet. Tinutukan daw siya ng kutsilyo. Kaya hindi talaga... Tinutukan ng lalaki? Oo. Parang nakausap, 4 days niya pala nakausap, tapos nakipag-meet up siya. 15 years old yung babae. Tapos di ko alam kung matanda na yung lalaki. Feel ko matanda na eh. Kasi nasa kulungan. So nasa talaga. Nasa legal age na. Kaya rin eh. Beware din sa mga nakakausap niya sa internet. Ngayon, baka may mga makapanood na ito. Siguro maiinis yung iba. Ganyan. Ito common to na pinapalik na tanong sa mga ganito magkwento. Paano kung yung anak mo maging bading? Diba? Ano yan? Ano sasagot mo dun? Pag naging bading yung anak ko, tas wala na talagang magagawa. Doon ko na sasabi na tatanggapin mo naman siya. Kaya nga, doon ko na sasabi na alam ko sa sarili ko na hindi ako homophobic. Homo-selective lang. For some reasons, parang ganun. Kasi, tanggap ko nga may respeto nga ako sa mga bading eh. Alam ko saan yung lagay nila. Tanggap ko sila. So, kung yun man yung maging anak ko, maging bading man,
okay lang sa akin. Wala akong hate. Di ko siya, yung traditional na, takin naman maging lalaki ka, ganun. Dapat ganun yung ibibitin ng pateorik sa sa bahay ng mga antek. Punching bag. Gagawin punching bag. Yun yung the best. Para maging lalaki lang, di ba? Di na ako, doon. Parang di ko na siya nakikita na ganung way. Parang, kung yun na yung, yung sakit niya, joke. kung yun na yung, kinalabasan, parang, na ako, willing naman akong tanggapin siya, ganun. Doon ka lang sa labas, joke. Ikaw, Sai. No. Wag naman. Hindi, yun yung ano niya. Nandun ka na sa sitwasyon Nandun na, wala eh. Wala ka na. Wala talaga, bading ako eh. Wala. Hindi, wag mo tawagin pa. Ayoko talaga. Medyo kakaiba rin kasi experience niya ako, naiintindihan ko rin eh. Ayoko talaga. Wala. Ayun lang. Di ano lang, anong parang magiging action mo? So wala, ganun talaga. yun kasi Papalayasin mo ba siya? Di mo na siya papansinin. Siguro malalaman ko naman yan pag tumanda na siya. Pero wag siya sa akin. Gets. Wag siya sa Parang akin. meron ka ng May pamilya naman akong iba eh. I mean, may kamag-anak naman. Pero wag sa akin. Ayoko talaga. Ayoko sa ano. Gets. Sabihan mo pa ako homophobic, pukin ng ina nyo. Gago ba kayo? Parang may ano. Ay, may nakikisali. Grabe yung podcast natin, May gusto makisali, pati yung mga langaw. Sa akin naman, kung wala na talaga, Anak mo na talaga siya. ano na lang, since meron akong reference sa family namin, sa relatives namin na kung ano yung bading na Alam mo paano siya. alam kong karespeto. Maging gano'n na lang siya. Ano na lang siya? Maging masayang bading. Yes. Maging funny, maging ano ka, Masaya yung mga mundo. maging ano siya, ayun nga. Ikaw yung maging saya sa ibang tao. Kasi may mga ganun bading Si yun. ano, di ba? Tropa namin. Oo, may May mga tropa kayo. Ayun, nakikita ko sa siya. story niyo dati may Hindi kasama siya, kayo. siya yung bading na hindi pumupunta ng mga Pride March ba? Pride Month. Ayan, Pride March. Siya yung bading na kilala ko hindi pumupunta sa ganun. Wala siyang ano doon, wala siyang amor. Parang di niya ba't ako pupunta dyan? Ayoko dyan. Pero sa club, pumupunta siya. Pero yung mga ganun, yung mga sineselebrate yung pagiging bading, wala, hindi siya ganun. Parang di na siya masyadong naniniwala sa mga mag-aalam niya lang na ano yung stand niya. Sapat na yan. Parang di niya kailangan patunayan pa sa lahat. Oo. Parang may ganun siyang side. Pero, basta nabubuhay lang siya. Sobrang sa inyo nakasama naman. Sobrang Wholesome, sobrang bading wholesome. siya. Oo. Suntukan tayo. Tara. Kumbaga ano siya, nagiging flexible siya. Oo, sa lahat. Pag usapang lalaki, gumaganon siya. Pero pag babae, pagkabadingan. Hindi, ayaw niya nga nakakasama ng, hindi, babae okay lang eh. Pero pili. Pag yung may attitude yung babae. Basta ayaw niya ng arte din. Ayaw niya ng arte. Tapos ayaw niya rin nakakasama ng kapwa niya. Kumbaga meron siyang may sarili siyang preference. yung way ng pakikisama niya may pagkalalaki. Mm. Yung paano siya makitungo may pagkalalaki. Hindi, nasa DNA niya na yun. Hindi naman na mawawala sa DNA niya na lalaki siya eh. Sa bagay. Kasi yun talaga eh. Kaya nga ba, ganun yung gusto mong mangyari kung magkakaroon ka man ng... Sana lahat ganun yung bading, no? Hindi malibog Wala na. lang, Basta malibog na bading. sa agresibo. Hindi ka talaga hate sa kaliman na magkaroon ako ng bading na basta maging masaya ang bading. Pero pag nalaman ko na yung nabading ka na na alam mo yon yung mga na-experience nila, na-experience namin, alam mo na, 'di ba? Siyempre magulang din ako magiging magulang din naman ako eh. Kumbaga ko yun, isalo ko yun. Lumabas ng bahay yung anak ko, ganun. Birding ko yun. Okay na maging bading, wala nang problema eh. 'Di ba? Basta maging masayang bading ka. Yung basta nagiging saya ka nagiging ka, ikaw yung source of happiness ng tropahan mo sa labas. May mga ganong kwento naman eh. Yun yung mga gusto kong samahang bading. Na hindi relasyon na. Gaganap na pala ng bading. Shout out sa mga bading dyan. Kung masaya kayong bading, okay, di ba? Hindi ka vibe natin yun. Yun lang naman eh. Happiness lang naman. Makakarinig ako dyan ng ulo. Ayaw niya ng anak na bading. Eto. Ayaw talaga. Ayoko talaga. Pero as much as possible. Hindi pa din. Pero kung ako, syempre hindi. Di ba? As much as possible. Kasi? Syempre ako naniniwala ako babae at lalaki lang talaga. Dalawang? May may ideology ako na gano'n. So, ito naman.
tingin ko na workout naman yun habang bata pa sila. So dapat kung lalaki yan, engage mo na agad sa mga panlalaking activity. Oo, Sabihin mo sports na. Sports mo pag basketballin mo na. 'Di ba? Tingin ko may effect din yun eh. Kaya lumalambot din sila. Kaya di siya napapansin kasi sobrang late na factor lang siya. Pero meron. Mga nakakatulong. Kasi ang dami namang maraming factor eh. Di mo pwedeng sabihin na yun agad eh. basketball, no? Marami siyang kasamang boys! Sama ng basketball. Pa maglaro lang kami. So yun lang. Sa susunod na episode, abangan nyo ba kung saan pa mapunta to, no? Yun, like and subscribe lang, lahat pwede. Support nyo yung mga hustle namin. Yan, High Tables. Nandyan yung Shopee link sa description. Shop nyo na. No? Busin nyo yung stocks namin. Let's go. Peace. Peace. Peace.